Mga kamanibela, kahit premium pa ang gasolina mo, kung sira naman ang engine mo, hindi rin yan gagana. Kaya ngayong araw, pag-aralan natin ang letter E for engine sa Blow Bagets. Kasama pa rin natin, siyempre, si Sir Glenn Potenciano Maniquis. Hello, Sir Glenn. Welcome back to Manibela. Sir Bry. Una po sa lahat, ano ba yung iba't ibang klase po ng car engines? Okay. Sir Bry, nandyan yung gasoline, nandyan yung diesel. Ito naman yung the usual na ginagamit natin. And then ngayon may bago na. Yung mga hybrid o yung mga PHEV. May gas siya and then may diesel din siya. And then meron din yung mga electric cars. Electric cars or full electric cars na rechargeable siya. Ano naman po ang nagiging problema sa engine at paano to masusolusyonan o maiiwasan? Okay, number one, we should check for unusual sounds. If meron na tayong naririnig na something, dapat magtanong na tayo sa mga trusted mechanics nyo. And then number two, pwedeng nagkakaroon sila ng check engine light or C manual. Number three, pwede rin humina ang takbo. Pwede rin magkaroon ng malakas na usok. Kaya best talaga dyan, we should always, parang katawan lang natin yan dapat pinapakiramdaman natin. So if there's something unusual, pa-check up na natin o pa-check na rin natin sa mekaniko. Okay? And then nandiyan na rin yung mga visual checking ng mga belts natin and oil natin. Titingnan natin yung mga belts, nandito yung drive belt, tingnan natin kung brittle na siya, tingnan natin kung worn out na siya. Yan yung mga bagay na dapat natin tingnan o i-check sa ating engines. Sir Glenn, ano ang dapat natin i-check sa engine bago magbiyahe? Number one na dito, before tayo magbabiyahe, is titingnan natin, check natin yung oil levels. Number one. Coolant levels, siyempre, basic yan. And then yung ating brake fluid levels. And then number two is, pakiramdaman natin yung sasakyan. Any unusual sound, meron kasing sound na lagitik, tik, 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 tok, tok, tok. No, meron din naman parang screeching sound ng belts. O halimbawa naman, may naririnig ka, pag start mo, may tik, 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 o tok, tok, tok. Pwedeng poor oil lubrication. Pag poor oil lubrication, pwedeng kulang ka sa oil, pwedeng failing oil pump. Yan ang mga bagay na yan na dapat mapakiramdaman mo bago mo gamitin ang iyong sasakyan. Maliban doon, sa engine natin is, especially itong Ford Everest, pag start mo sa umaga, nakita mo may puting usok, signs yan na may leaking injector seal ka. Pag black smoke kasi, ang ibig sabihin niyan, restricted yung air flow going to the engine. Kasi ang engine natin, it relies heavily on the air na nahihigop niya papunta sa engine. So pag ito restricted to, pwede kang mag-cause ng black smoke. Pag restricted yung air papasok sa engine. O kaya plug filter can cause black smoke din. Even yung dirty fuel filter can also cause black smoke. Tandaan mo, lahat ng sasakyan, wala naman kasing matibay sa misuse and abuse. Kaya always drive slow and smooth. Yun lang, Sir Bry. Magandang tips kaya sa mga kamanibela natin. I-share nyo naman itong video na to, lalo na sa mga nagmamadali. Pag may napansin kayong kakaibang tunog sa inyong makina, ipacheck nyo agad sa mga trusted shops nyo. Abangan din ang susunod na letter ng Blow Bagets, ang letter T for tires. Kaya mag-like at subscribe at follow na kayo sa ating official Manibela TV accounts. Mga kamanibela, pudpud na ba ang gulong nyo? Ano nga ba ang dapat nating tingnan sa ating mga gulong bago ang biyahe? Yan ang ating aalamin sa ikapitong letra ng Blow Bagets, ang T for tires. Makakasama natin ulit si Sir Glenn. Sir Glenn, ano bang madalas nagiging problema sa mga gulong ng four wheels? The usual is, number one na yung uneven wear. So bago tayo bumiyahe, check natin yung tires natin kung may uneven wear. Pag sinabing uneven wear, pwedeng gilid lang ang pudpod o kaya gitna lang. Pag gilid lang ang pudpod, ang possibility niyan is underinflated tires. Okay, pag gitna naman ang pudpod, ang ibig sabihin naman yan, overinflated tires. Maliban doon, we should also check yung tires natin kung palitin na. And then, isa pa, yung side wear, isang side lang ang napupudpod. Pwedeng inner, pwedeng outer. Pag gaganyan naman, it's either na yung ating wheel alignment o yung ating camber alignment. Ang mga tires natin, meron tayong tinatawag na wear indicator. Yan, tulad nitong tires na to, ito ang kanyang wear indicator. Yan, dapat hindi aabot dito. Dito, yan. Yung mga part na yan, ang mga dapat sine-check natin, kung malapit na dyan, magpalit na tayo. Maliban doon, usually naman ang tires, meron siyang tinatawag na tread wear. Ang tread wear, makikita natin yan sa sidewall ng gulong. Tulad nito, ang tread wear nito is, to.
Ang tread wear niya is 400. Traction niya is A. Temperature niya is A. Pagka ganito, ang ibig sabihin sa traction, makapit kasi A. Temperature niya, maganda rin siya even in hot climates. Tread wear na 400, sakto lang siya. Ang pagiging pudpud kasi ng gulong o kung mabilis mapudpud ang gulong, minsan wala yan sa tread wear, nasa compound yan ng tires natin. And then lastly, siyempre, isa sa mga chine-check natin is yung tire pressure. Siyempre, dapat let's make according sa manufacturer kung ano yung tamang tire pressure natin. And then siyempre, kung nagbabawas siya, baka may butas, baka may pako, baka may tornilyo. So pag may tornilyo, ang dapat yung gawin, tingnan nyo kung maluwag. Kung maluwag, higpitan. Ay. Hindi, joke lang yun, brother. Joke lang. Natural, ang unang nating gawin is ipavulcanize natin. Pero halimbawa, nasa long drive ka, malayo ang vulcanizing shop. No? To be honest, kung nakita mo yung tornilyo, kung tornilyo at nakaangat, higpitan mo nga para lang masil muna yung air niya. And then go to the nearest vulcanizing shop para magpa-vulcanize. Pero pag ang tires mo ay yung merong tube, hindi mo pwedeng higpitan, lalo siyang sisingaw. And i-add ko pa, yung uneven crosswear, meron tayong tinatawag na problem sa tires natin, yung patsi-patsi siya, yung ganon, patsi-patsi, kalbo to hindi, parang ganon palitan siya. Yung ganon, based on our experience na nagiging problema yung sa ating shock absorber. Yeah. So, ang solusyon dyan, palit tayo ng shock absorber or i-check natin yung ating suspension system. Ang mga bad tires, siyempre, ang nagiging number one cause niyan is luma na, wear and tear niya, kaya wag natin paabutin. Pero maliban doon, kung may mga times naman na may nakikita kayo, na ang pagkakalbo niya, ito kalbo, ito dito hindi, ang ibig sabihin naman yun ito yung mga danger signs. Ang ibig sabihin yan, yung gulong nyo ay oblong na. Oblong na siya, kaya may part na kalbo na dito. Pag oblong na siya o may bukol na siya, ang next naman is pwede na siyang sumabog. Napakadelikado na yan. Kaya dapat immediately palit na kayo ng reserba nyo o kaya palitan nyo na yung gulong nyo. And then add ko pa, ang tires natin meron tong tinatawag na manufacturing date. Makikita natin dito sa gilid ng gulong yan. Usually yan, DOT nakalagay and then to 0125. It means first week of 2025. Okay? Yung iba sabi nila, gusto ko yung pinakabago, pinaka-latest. Bawa ngayon, 2026 ngayon. February, gusto ko February rin. Actually, ang best tires to buy is after 7 to 8 months from its manufacturing date. Ito sabi ng mga manufacturers, bakit? Kasi yung tires mo daw, properly cured na siya. Properly cured na siya. Wag naman yung after 6 to 7 years, Yun, iba na yun. Dapat months lang. Ang gulong natin, usually, ang expiration niya is nasa 5 to 7 years. Pero others, may tumatagal pa nga ng 8, pero hindi ko na rin i-recommend. Ang pinakamahaba na lang siguro natin, panahon na pwede natin gamitin ang gulong natin, kahit na medyo makapal pa, is 7 years. Kaya kayo mga kamanibela, kung ang gulong nyo may 7 taon na, best talaga, magpapalit na kayo. For safety. Walang katumbas yan na pera. Kaya just to be safe, palit tayo ng tires natin. Kung mga nabanggit ko lahat, meron siya, problems, and kung may 7 taon na yung tires natin, 5 to 7 years. Opo. Po, maraming salamat po, Sir Glenn, Welcome, sa Sir Glenn. mga binahagi niyo sa aming tips para sa ating mga kamanibela. O mga kamanibela, baka may kilala po kayong kalbo na ang gulong. I-share niyo naman itong video natin para sa kanila, para iwas gastos at abala. Abangan niyo naman ang next letter ng Blow Bagets, ang S for Self. Kamanibela, paano nga ba natin masasabing handa na kayong magmaneho? Alamin natin sa huling letra ng Blow Bagets ang S for Self o sarili. Kasama natin ulit si Sir Glenn. Sir Glenn, Hi, ano Sir bang Bri. mga checklist natin sa ating mga driver bago magbiyahe? Bago magbiyahe, siyempre, number 1 dyan, we should be physically fit. Meron kasi mga drivers na high blood, low blood. Dapat let's make sure na we are in good health condition. Good healthy condition tayo. And then number 2, mentally prepared. Alam mo naman sa kalsada, ang daming pasaway, ang daming kamote, di ba? Kaya dapat mentally prepared din tayo. And then, syempre, wag nyo kakalimutan ng ang driver's license nyo at saka vehicle registration. At kung may insurance, better din. Maliban sa mga nabanggit ko, nagdadala rin ako ng para panlaban sa hilo. Especially pag long trip, dadaan ako sa bitukan ng manok,
o sa mga areas na maraming kurbada, nagdadala talaga ako ng para hindi ako mahilo. Yan ang mga ginagawa ko pag long drives. Sir Glenn, ano naman po ang dapat tandaan bago magbiyahe? Na mga dapat natin tandaan bago magbiyahe, pagdating sa sarili natin, siyempre, number one ay huwag tayong gagamit ng cellphone. Napakadelikado. Or huwag tayong gagamit ng laptop. Or the best is kahit na kumain, kahit na chichirya lang yan, kahit na nga soft drinks lang yan, better kung iwasan natin kasi sometimes, kahit na split seconds lang, pwedeng nang mag-cause ng accidents. Kaya dapat always eyes on the road, focus ka lagi sa kalsada, and then huwag kang gagamit ng kahit na anong bagay. At syempre, dapat alerto ka sa lahat ng bagay. Nandyan na yung aso, tumatawid, pedestrian, at lalo na sa mga siklista. Guys, let's share the road, especially sa mga cyclists. Although marami na ngayon lumalabas na cyclist, katulad nung nakaraan, may yung siklista na nabangga. Alam nyo, dati ako galit din ako sa siklista. Sabi ko, bakit na ba mga cyclists hindi na mimreno? Hindi na mimreno. Nakakainis. Sabi ko, bakit ganun sila? Kailangan ikaw magpipreno sa kanila hanggang sa nasubukan ko ng magbisikleta. Nung nasubukan ko ng bisikleta, doon ko nalaman. Kaya pala, dahil ikaw cyclist ka, you are getting momentum. Diba? Napakahirap ng pataas, hinto ka, buwelo ka na naman ulit. Diba? At isa pa ang mga siklista, isa pala yan sa mayroon pinakamahinang preno. Diba? At saka, siyempre, dahil wala silang protective barrier tulad nito kotse, meron kang pinto, meron kang bumper, ang siklista hindi Ikaw na mismo, pag ikaw nasagi, matumba ka lang, can even cause pilay, broken bones, or head contusions. Kaya ang aking suggestion lang sa lahat, especially sa mga drivers, is when it comes sa mga pedestrian and cyclists, let's share the road. Kung ganun, Sir Glenn, iba-iba pa lang pwede nating makasalubong sa kalsada. Ano dapat nating maging mindset pag tayo ay nagmamaneho? Siyempre, number one na dyan, magbaon tayo ng maraming pasensya. Ang dami-daming road rage, ang dami-daming away sa kalsada. Dapat talaga magbaon tayo ng pasensya. Or kung pwede nga lang, maglalagay ako ng punching bag dito. Doon ko na lang ibubuhos lahat. Sa totoo lang, lagay ka na lang punching bag, buhos na lang natin lahat doon. Di ba? Kaya mga kamanibela, tandaan natin na kapag nagmamaneho tayo, hindi lang kaligtasan natin ang responsibility natin. Di ba? Pati yung ating mga pasahero. Usually, ang mga pasahero natin, ito yung mga asawa natin, anak natin, kapatid natin, apo natin. Kaya, and then, maliban dyan, pati mga cyclists din, mga fellow drivers, pedestrians, and even yung mga hayop. Kaya, lagi natin tandaan, driving is a privilege. Kaya dapat ipakita natin na deserve natin na mag-drive sa pamagitan ng pagiging disiplinado at responsible driver. Siyempre, Sir Glenn, huwag din kalimutan ng ating mga kamanibela na manalangin sa nasa itaas at humingi ng gabay para sa ligtas na biyahe. Maraming salamat po, Sir Glenn Potenciano Maniquez. Salamat din. Po, ng Dunamis GM, our Ford Specialist. Mula sa letter B hanggang S ng Blow Bagets, ang dami nating natutunan kay Sir Glenn. Kaya maraming salamat po. Mga kamanibela, diyan muna pansamantalang nagtatapos ang ating pag-aaral sa mga dapat nating ihanda at i-check bago bumiyahe. O baka may kilala po kayo na hindi pa pamilyar sa Blow Bagets, i-share nyo naman itong video para sa kanilang dagdag kaalaman at makaiwas sila sa disgrasya. Huwag din kalimutang mag-like, subscribe at mag-follow sa ating official Manibela accounts. For more tips and practical advice, subscribe and follow na kayo sa ating official Manibela Facebook at YouTube accounts at matuto dito sa Manibela. Kamanibela, paano nga ba may iwasan ang pag-overshoot sa kurbada? Mga kamanibela, nangyayari po ang pag-overshoot dahil po sa maling paglingon at sa sobrang bilis ng pagliliko.
Ibig sabihin, hindi niya kabisado ang kurbada or ang lugar, kaya kailangan po magdahan-dahan lang po ang ating mga nagmamaneho sa daan, either rider or driver ng sasakyan. Marami din pong pag-overshoot sa kurbada ang nangyayari dahil sa maling pagtingin. Dapat kung saan siya nakatingin, dun po siya pupunta. Kaso napalingon siya sa magandang view. So meron po tayong 4 na technique para maiwasan natin ang pag-overshoot sa kurbada. Una, kailangan magdahan-dahan po, lalong-lalo sa mga automatic na walang gear. Sa mga manual naman na motor or sasakyan, kailangan magpreno muna, dahan-dahan at magi-gear down. So ibababa ang kanyang cambio galing sa higher gear. Pangalawa, kailangan tumingin po siya kung saan siya papunta. Yung iba naman, ang tawag dyan ay vanishing point. Yung right lane and left lane nag-meet sa dulo. Doon lang po kayo titingin sa inyong exit. Pangatlo, kung saan po yung kanto ng kurbada, ay doon po siya maglilin or kung mga sasakyan naman, doon niya idinidikit ng konti. Pang-apat, pagkatapos ng pag-lean mo, ay bibilis ka na. Sa motor naman, speed up or gear up. Mga kamanibela, bakit nga ba madalas mangyari ang mga aksidente sa blind spots? Madalas po mangyari ang aksidente sa blind spot dahil ibig sabihin, hindi po kita ang either rider natin or ang isang sasakyan. Ang ating pagtingin ay may limitasyon lang. Maximum 180 to 200 degrees lang ang kaya niya makita. Pag ikay natapat, lagpas sa 90 degrees ng iyong side mirror at saka sa shoulder mo, balikat mo, maring hindi mo na po siya makita. And kung nagkataon na may iniwasan kang lubak or any hazard sa kalsada, tapos napaikabig mo ang manibela, maaring matamaan mo siya dahil nasa blind spot siya. Para maiwasan po ito, panatiling aware po kayo sa inyong surroundings. Bago kayo lumiko, tumingin muna sa inyong shoulder, kaliwa at kanan para siguraduhin na ligtas po na walang ibang sasakyan or may matatamaan. At sundin po ang tamang paggamit ng ating signal light para aware po ang nasa likod natin na maiwasan po ang magkabanggaan. Mga kamanibela, para maiwasan po din ang mga aksidente, kailangan po tayo mag-anticipate sa mga incoming hazard. Ano po yung mga klaseng hazard na maaari nating ma-encounter sa ating pagmamaneho? Unang-una, ang mga fixed hazard. Ang mga fixed hazard po, maaring yung mga lubak, mga humps, mga barrier poste na nandyan po sa madadaanan natin sa kalsada. Pangalawa, ang mga moving hazard. Ito'y maari ang mga fellow rider, kapwa sasakyan na nagmamaneho o tumatakbo sa kalsada ay napunta sa iyong blind spot. Maari magkatamaan po kayo. Ang advice ko sa mga kapwa rider natin, ang kanyang front tire ay dapat hindi tumapat doon sa rear tire mo. Kasi pag ikaw ay maaring umiwas sa mga na-mention ko kanina na mga fixed hazard katulad ng lubak or mga bato dyan sa kalsada, pag iwas kong ganon, pag swerve ko kaliwat kanan, maaring nandun ka sa tapat ko, natamaan kita dahil hindi kita kita sa aking side mirror. Another moving hazard, yung mga maaring tatawid. May mga blind spot din po na huminto yung sasakyan, lalong-lalo na yung bus, pa-overtake ka, hindi mo napansin, biglang may tumawid na sasakyan or tao o mga bata na tumawid and may nag-U-turn. So maaring natamaan mo rin po. Considered po yun as blind spot. So kailangan po i-anticipate natin and huwag masyadong mabilis magpatakbo. Ang last po, ang pangatlo ay ang natural hazard. Karamihan po sa mga rider, nagmamaneho, mga motor or mga sasakyan, hindi nila kinukonsider ang ating weather condition. So kung ikaw magmamaneho, napunta ka sa heavy rain or minsan bagyo pa, pag hindi mo kita ang kalsada, blinded na po kayo. Huwag na po kayong tutuloy, magdahan-dahan. Pumunta po kayo sa gilid ng kalsada para antayin na mag-clear out ang kalsada natin. Rule po, huwag po kayong tutuloy pag hindi po clear or zero visibility na dahil mas delikado po yon. Karagdagan pa po sa blind spot tungkol naman sa pag-overtake sa mahahabang sasakyan, lalong-lalo na yung mga bus or mga truck or tinatawag nilang lorry. Kung mag-overtake po kayo, kailangan po one at a time, lalo na ang motor. Dahil pag tinutukan nyo po ang isang rider nyo na nasa unahan nyo, pag kumabig po ang sasakyan or lumiko ng kaliwa o kanan, maari pong kayong maipit. So, paano po kayo pipreno kung merong rider sa likod nyo? So, kasama po yan sa pag-briefing ng isang rider, lalo na pag group ride kayo. Pangalawa po, wag po kayong hihinto right in front of them.
pag naka-full stop. Dahil po minsan ang mga manual bike, pag take off, namatayan, mamaya ay makaladkad po siya ng sasakyan ng mataas dahil hindi po sila kita sa unahan. Mas malaki po ang blind spot area ng mga matataas sasakyan katulad ng bus, mga heavy equipment vehicle, so kailangan po mag-iingat. And syempre, kortesiya din po, pag pinalagpas po tayo, bubusina kayo, kaway-kaway kayo sa driver, kasi maliit lang po kayo, ibig sabihin, aware sila sa presence ng ating, lalo-lalo sa mga nagmumotor. Karagdagan pa po, pinagbabawal po ang double overtaking. Ibig sabihin, you need to overtake one at a time. And karamihan po sa mga driver natin, or lalong-lalo na sa rider, na mga pasaway, pasensya for my word, pero ito po nangyayari. Double yellow lane, wag na po kayo mag-overtake, lalong-lalo na sa kurbada, kasi andun po yung mga blind spot. Pag kurbada sa kanan, wala kayong kasalubong, pero wag din po kayong o-overtake sa kanan dahil maaring mapunta po kayo sa blind spot and hindi po kita. Lalong-lalo na mabulagta kayo, pag kurbada sa kanan, biglang may dead end po pala or may nakahintong sasakyan, maaari po ninyong matamaan. Yun po yung mga possible na blind spot na maaari nating ika-aksidente or ikamatay. Sorry for my word. Pero ganun po talaga ang reality. So lagi po tayo mag-iingat. Mga kamanibela, paano nga ba may iwasan ng aksidente kapag madulas ang daan? Maaring maiwasan po natin ang aksidente sa madulas na daan sa pamamagitan ng pagdahan-dahan and aware po kayo na ang kalsada sadyang madulas, lalong-lalo na kung masyado na pong mataas ang level ng tubig. Hindi lang yan sa tubig, sa pag-ulan. Minsan meron pong bato or loose gravel or maninipis na mga buhangin. Delikadong-delikado po yan, lalong-lalo na sa kurbada. Ang ating gulong po ay may tinatawag na contact patch. Yan po ang dikit ng goma sa kalsada. Kung overinflated ang ating gulong, maaring mag-slide po yan, lalo na pag naglilin kayo or nagkukurbada, and pag sobrang bilis. Ngayon naman po, kung masyadong pudpud na po ang inyong gulong, hindi na siya roadworthy na tinatawag, maaring magdulot po ito ng pag-i-slide. And of course, lagi po talaga ang rason dyan ay overspeeding dahil yung reaction time mo, lalong-lalo na over the distance and your speed, kung masyadong mabilis ang iyong takbo, natakbo po kayo ng 100, maaring 25 to 30 meters lang ang pwede niyang i-brake niyan, ihinto. Subalit, kung madulas ang kalsada, mas mahaba po sa 30 metros, sa 30 meters, maaring umabot siya ng 40 to 50 meters ang kanyang distansya sa pagpepreno. Pangalawa po, ang ating mga sasakyan or motor, equip po siya ng mga technology. Ang iba po dyan may mga ABS, may mga traction control pa. Pero dun lang muna tayo sa ABS kasi ang tawag doon ay anti-lock braking system. Pagka wala po kayong anti-lock braking system, nagpanik po ang isang rider, nilakasan po niya ang preno. Ang tendency po, pag nag-lock ang goma, mag-i-skid po yan. Or mag-i-slide, or magdi-drifting, ika nga. Kung meron naman po siyang ABS, minsan po ang pagpreno ay mas humahaba din. Gawa nga ng maglalak yung goma niya at magbibitaw, maglalak ulit. So, kailangan po proper technique and awareness na rin po sa ating mga dinadaanan. So, bilang rider, kailangan po mag-iingat tayo. Huwag masyadong mabilis, lalong-lalo na pag madulas ang kalsada.